Hello guys, good day po sa inyong lahat. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung aking isa-isang airgun. Ito po ay nilalagyan ng CO2. So, ito po ang aking airgun. Dito kasi sa amin, meron akong fish pan. So, delicates yung aking mga fingerlings kapag naglalagay ako kasi ang daming ibon na naghahunt ng mga ng fingerlings. So, nauubos yung fingerlings natin kapag ganon. So, isa sa mga strategies na ginapan ko, aside from naglalagay kami ng banting or yung pangsilaw para nagulat yung mga ibon, hindi sila basta-basta lumilipad at umupukan ng mga fingerlings. So, ito yung isang strategy na ginakan namin. Although, bawal talaga dahil part kasi ng ecosystem yung mga ibon. Hindi naman nasasayang. Kung may natatama naman natin, part niluluto natin. Ganun talaga ang pan natin. Niluluto natin. So, napakita ko sa inyo yung aking airgun. Ito po ay gas operated. So, nabili ko ito around 15,000 plus sabihin na lang natin 16,000 kasama tong scope. So, pang malayo ang scope din po to. Ayan. So, ito po yan. Yan. So, yung scope. Okay. Okay. So, ayan po. Tapos, carbon pan din po siya. Single. Nalalagyan po siya ng bala. So, yung bala po ay nakakabili din po tayo sa site. Ito po ay Meteor. Ayan, sa 4 caliber .22. So, 22 po .22 po ang kanya. Ito ang binili ko kasi yung pressure talagang kan po yan. Lalo na ito, meron akong spin pan dito na ilalagay. So, check natin. So, meron po siyang lalagyan ng bala dito. So, kapag nalagyan mo na ng bala, tingga na tinatawag natin. So, close mo lang siyang ganyan. Then, dalawa po ang kanyang ano tawag na to? Cock. Dito sa trigger. At ito yung kumbaga pangkasa. So, ito natin. Isa, kung medyo malayo-layo, kung medyo malapit-lapit, kung isa pa, kung mas malayo. Ayan. So, ito natin. I-fire muna natin doon sa walang pan. Okay. So, ayan po. May kalakasan din po ito. Tapos, lagyan lang natin ito ng dito, yung mga ibon po na kinakan natin, yung naghahunt talaga. May salaksak, may kingfisher. Ang dami po nandito. So, talagang inuubos nila yung mga fingerlings. Ang dami dito. Kaya, baga anong tawag doon? Endemic. Ayun. So, ito yung bala. Maliit lang siya. Tapos ilalagay mo lang siya. Nakasiro na rin po pala itong scope. Pinasiro ko na doon sa pinagbilhan ko. Ayan. Ilagay mo lang siyang ganyan sa loob. Then close. Then dito natin ikan.
kalakasan din. Okay. Kalakasan din. Then, check lang natin. Wala nga talaga. Or nakaalis. Kasi mahirap naman. Gun safety rin po yun. Lahat ng klase ng baril. Check din natin yan. For gun safety. Pero ito, kinakailangan ba ng lisensya? Siguro sa mga expert na lang natin tanungin kung kinakailangan ng lisensya. Ayun. Ayun yung isang, narinig ko po ba yan? Ang dami, no? Mga, yan, mga kingfishers yung mga yan. Yun yung isang dinadown natin dito. Pinipin down natin dito. Ayan. Tapos, meron po ako dito. Mga tatlong kan siguro. Around 100 pellet. 100 pellet. Then, CO2. Bali, dalawang CO2 na tank ko. Yung isa nasa, naka-store sa refrigerator, sa lower. Para mag-settle down. Kapag nasa room temperature kasi, mas nag-expand, mas madami kang mailalagay dito. So dito mo siya ilalagay. Ito. Ilalagay. Yan. Ito. So yun po. Ito po ang aking CO2 gun. Ito po ay bawal during ng election kasi nababan po lahat yung mga iba't ibang klase ng baril, including airsoft, mga pistol, carbine na ginagamit for kaya kapag may mga laro, actually kinakuan nila yan, walang laro during election period ng airsoft. Even hunting, walang hunt. Hindi ka pwedeng maglabas ng ganitong klase ng baril. Ayan. So, thank you very much po sa mga may katanungan regarding this air gun. Pwede po kayong mag-comment sa comment section. Try po natin sagutin kung kaya natin. Gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi po ako professional pag regarding sa mga ganito. Nag-purchase lang po ako para gamitin lang po dito sa aking farm. Okay? Maraming salamat po sa inyong panonood and good day.